Nasa linya na po natin ang magpapaliwanag sa atin ito mga kapuso. Walang iba kundi ang chairman mismo ng Senate Finance Committee at syempre isa doon sa namuno sa Bicameral Conference Committee na nag-aayos ng budget natin, si Senator Sherwin Gatchalian. Good morning, Senator. Good morning, Senator. Weng and Weng at good morning sa ating mga tagapakinig. Yeah, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng oras sa umagang ito. Merry Christmas pala, Senator. Yan, Merry Pasko. At advance Happy New Year sa inyong dalawa. Ayun. Ayan, thank you. Kanina na-introhan ko na yung unprogrammed funds. Siguro paliwanag muna natin sa ating mga tagapakinig, Senator. Ano ba ang unprogrammed funds at bakit po palaging pinaghihinalaan na ito daw po ay source ng corruption? Itong unprogrammed funds, ito ay mga pondo na kung merong bagong koleksyon ang gobyerno o merong excess, yung sobrang koleksyon ang gobyerno, ginagamit itong sobra o bagong koleksyon sa mga bagay na pwedeng paggastusan ng ating mga gobyerno. Ang nangyari yan in the past, sa mga huling pagkakataon, merong isang parang lump sum account doon sa loob ng unprogram. Dahil ang program, marami yan nasa ilalim eh. Iba't ibang items ang nasa ilalim. At meron doong isang item doon, ang tawag ay sagip. Kung saan ito ay lump sum. At ginamit to sa paggagastos ng flood control sa mga huling taon. Kaya talagang aminado ko na abuso yung program dahil sa loob ng program meron tinatawag doong sagip na ginamit sa pagpopondo ng flood control. Yun naman ang tinanggal na natin ngayon 2026. Pero sa Yun ang program kasi hindi pwedeng tanggalin ng kabuuan yan eh. Yes po. Merong mga ibang items dyan na legitimate, mga legitimate items. Pero yung lump sum, yan ay nawala na. Ibig po sabihin, yung may panawagan na i-zero na lang ang program funds o UA kung tawagin sa ilalim po ng 2026 budget, hindi po pwedeng gawin yun, Senator. Pag tinanggal natin yung buong unprogrammed funds, ang mangyayari dyan, unang-una, ang gobyerno ay laging babalik sa Kongreso para humingi ng supplemental budget kung mayroong bago o excess funds. Yung ang unang-una. Kaya kung example, mayroong sobrang collection, babalik at babalik ang gobyerno sa Kongreso para humingi ng permiso, gamitin yung sobra o bagong mga koleksyon. So para itong standby fund, Senator? Hindi siya standby fund per se. Kasi kung halimbawa, 2026 ay sobra yung collection na mayroon tayong bagong tax revenue, bago magamit ng gobyerno yan, babalik sila sa Kongreso para humingi ng permiso. Pero dahil may program na ngayon sa budget, hindi na sila babalik sa Kongreso para gamitin yun. Pero merong mga items doon na pwede lang nalihitimo naman. Bigyan kita ng halimbawa, Weng and Weng. Dito ngayon sa unprogram, meron nakasulat dito na foreign assisted projects. So lahat ng mga proyekto na inutang natin, dito nakalagay sa unprogram. Kaya pag lumabas yung loan na yon, pwede gamitin na ng gobyerno yung loan kaagad. Hindi na sila babalik ng Kongreso para magamit yung loan. Kaagad pwede na nila magamit yung loan. Kaya mas mabilis. Ibig sabihin, Senator, unprogrammed pero mayroong line item programs dito. May specific programs na paglalaanan ng pondo sakali may lumabas ng available funds ang gobyerno. Tama ka doon. Alright. Aminado ako, ang naabuso dyan sa isang line item, yung tinatawag nating sagip. Tinanggal na natin yan sa 2026 budget. Nagkakahalaga yan ng more than, I think, mga around 45 to 50 billion yan eh. Okay. So, tinanggal na yan sa 2026 budget dahil yan ang pinapupunan ng mga iba't ibang bagay o iba't ibang proyekto na hindi naman napag-usapan sa mga huling taon dahil nga lump sum. Senator, ito lang, partner. Bakit na lang hindi ho isama ho yan? Huwag nang gawing under unprogram appropriations, yung pong mga, sabi nyo nga kanina, yung sa SAGIP, flood control din yun. Bakit hindi na lang isama doon talaga sa program funds lahat ng proyekto na may kinalaman sa flood control? Nang wala na hong ganun pa, ng mga unprogram na naka-standby. Well, hindi lang flood control ang pinupondohan ng SAGIP. Andyan na rin yung social services, andyan na rin yung information technology. Marami siyang pinupondohan. Opo, pero para mag-doble na natin, doble-doble na eh. Yeah, kaya ang ginawa namin ngayon, yung mga pinupondohan ng SAGIP ng mga unang taon, inilagay na natin sa program. No, kaya makikita natin yung mga ibang items. Bigyan kita ng isang konkretong halimbawa, yung Marawi Compensation Fund.
Dati nasa unprogram yan. No, nag-aantay pa siya ng bagong Pondo. revenue Mm-mm. bago mapondohan ni Marawi compensation. Ngayon nasa program na siya. Mm-mm. So may mga ganun na items na inilagay natin sa program appropriations. Mm. Kagaya ng AIX, dati nasa ang program yan, inilagay sa program. So maraming mga ganun na inilagay natin. Pero may mga bagay na hindi pwedeng ilagay sa program. Bigyan kita halimbawa, yung pangbayad natin sa Mitsubishi at sa Toyota, yung utang natin, mga 4 billion plus yan. Opo. Inilagay namin sa program dahil ang tawag dito ay non-cash. Very technical siya, no? Pero ang punto dito, ang pinakapunto para maintindihan natin mga kababayan, yung lump sum o yung isang buong amount na nasa program, wala na yon. No? So, ibig sabihin, hindi na pwede mangyari ang flood control sa program. Okay. Senator, ilan po ang maprograma sa ilalim ng UA for 2026? Ngayon, mga nasa around mga nasa 10 items. Nasa 10 items siya. Okay, pero kung halimbawa, hindi kung mayroong allocation, meron ng pondo sa isang specific program out of the 10, hindi mo pwedeng i-realign na yon. Hindi pwede i-realign yun. Alright, specific na Kasi yon. very specific yung paggagamitan niya. Like for example nga, foreign assisted, very specific yan. Yung CARS program, yung pangbayad natin sa Mitsubishi at Toyota, naka-item yan. Yung AFP modernization, naka-item yan. So very very specific ang paggagamitan ng program. Yung nabanggit yung Senator, ito, like, oo nga pala, buti nabanggit yung, ano yun, ba't kailangan natin magbayad ng doon sa mga nabanggit yung mga car manufacturers? Nagkaroon kasi ng utang yan sa mga huling taon. No? Para maengganyo ang mga car manufacturers pumasok sa Pilipinas, nagbigay tayo ng tax incentive sa kanila. Oo. Pero over the years, hindi nabibigay yung tax incentive sa kanila. So, naipon-ipon na yan hanggang mga 4 to 5 billion. So, itong mga car manufacturers, sabi nila, kung hindi nyo bibigay sa amin, aalis na lang kami dito at mawawalan tayo ng trabaho. So, ang ginawa namin, inilagay na lang namin sa program kasi non-cash naman siya. Ibig sabihin, babayaran lang ng DTI ang BIR at bayad na ito. So, dinalagay na lang namin sa program. Parang nire-refund natin sa kanila yung kanilang benepisyo, yung insentibo nila. Yes, oo. Tama. So, Okay. first time yan in many years na mababayaran na ulit. Kaya, actually, ang DTI natutuwa na nagkaroon ng ganito kasi yun na nga, may banta na aalis sila sa atin. Buti na lang. At least, meron pa rin tayong mga car manufacturers dito at mananatili dito dahil sa ginawa na yan. Oo. Senator, Tama. ang garantiyan nyo lang po sa publiko habang nag-uusap tayo ngayong umaga, hindi magagamit ang anumang bahagi ng unprogrammed funds sa ilalim ng 2026 budget sa anumang uri po ng korupsyon, realignments na illegal o irregular, katulad na nangyari sa 2025 budget. Gusto ko dagdagan yan, partner, Senator. Paano ba yan pwedeng abusuhin yung unprogrammed appropriations? Kay Weng Salvacion, ang sagot ko sa iyo ay 101%. Hindi maaabuso yan. At kay Weng de la Peña, hindi maaabuso yan dahil wala ng lump sum. Tinanggal na namin yung tinatawag na sagip. Yung sagip talaga ang naging daan para dito sa korupsyon dahil nga, like for example, bigyan ko kayo ang halimbawa, in 2024, ang lumabas para sa flood control under sagip is about 80 plus billion. So, ibig sabihin, dyan naaabuso talaga kasi lump sum siya eh. So, ibig sabihin, lahat ng mong maisip, no, whether IX, whether flood control, whether kalsada, dyan pinapasok lahat. Tinanggal na namin lahat yun. So, very specific na ngayon ang program. May pupuntahan na siya at wala ng lump sum. At saka, ito yung binabanggit nyo, hindi whole number, hindi buo yung numero, no? Talagang kung ano yung babayaran, itong halaga, ito hanggang sa ultimo sentimo nakalista. Correct. Makikita nyo yan. Pag lumabas yung GAA, makikita very specific anong line item. So, hindi na pwedeng gamit. Ito ulitin ko. Ang program sa 2026, hindi na pwedeng gamitin sa flood control o anumang infrastruktura. Senator, may isa pang panawagan sa ilalim ng budget, baka daw po pwedeng i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos yung Confidential and Intelligence Fund na malaki-laki dahil sa Office of the President pa lamang inasa 4 billion na yung CIF. Pwede bang gawin yun? Actually, yung confidential funds, bumaba na yan sa bagong budget 2026. Bumaba na yan na almost 1.5 billion kumpara sa unang taon. So, bumaba na siya at linimitahan natin to sa mga enforcement agencies tulad ng
AMLAC, DILG, PNP. Mm-mm. Linagyan natin yung ganitong mga ahensya kasi ang konteksto ngayon, nag-iimbestiga sila sa flood control. Mm-mm. So maraming investigasyon na nangyari at marami sila rin, actually itong mga request na ito ay dumating sa amin to medyo sa huli na. Mm-mm. Nagre-request sila ng ng confidential funds dahil nga sa investigation na ginagawa nila. Dahil ang daming impormasyon na kinukuha nila, ang daming bagay-bagay ang ginagawa nila para mabuo nila yung kanilang tinatawag na evidence gathering at case study at masampahan ng kaso. Meron po So, ba kayo? ang punto ko, itong mga confidential funds, walang bago dito. Inadapt lang namin yung mga dati. Mm-mm. Yung pa nadagdagan nga dahil nga ang konteksto ngayon ay nag-iimbestiga sila ng flood control. Pero Okay, so wala hindi kailangan kayong dito. idinagdag na measure para to prevent o hindi na maabuso ang CIF? Ang CIF kasi ngayon ay ginogovern niya ng batas at maraming rules. Opo. So, itong CIF, paggamit nila, nagbibigay sila ng report sa Senate President, sa Speaker of the House, sa COA at sa Presidente. So meron namang safeguards na pwedeng naka-in place para i-review itong mga CIF, confidential funds. So ibig sabihin nun, hindi kayo pabor na i-veto ito, Senator, ha? Yung Kasi kung panawagan sa ila. ako hindi ako pabor dahil nga ginagamit to sa pag-iimbestiga eh. At maraming iimbestigahan ngayon. Kung yan ay binito, itong mga enforcement agencies natin katulad ng PNP, paano sila kukuha ng impormasyon kung wala silang pangbayad ng mga yung ginagamit kasi nila ito sa pagkukuha ng mga information at surveillance. O Senator, last point ko na lamang, pipirmahan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa January 5 ang pambansang budget. Kayo po ba ay tiwala na walang anumang bahagi nito ang mabibito ang Pangulo? Ibig sabihin, ito ay maayos ang latag, walang questionabling bahagi ang 2026 budget at naaayon po sa latag ng programa ng ehekutibo. Ako, kumpiyansa naman ako dahil nagkakaroon din, actually as we speak, meron kaming parallel review kasama yung DBM para masigurado natin na itong budget na ito ay naayon rin sa direksyon ng ating executive branch. No? So may maganda yung coordination natin sa kanila at alam nila yung laman ng budget at kahit di pa namin na-transmit sa kanila, tuloy yung review namin ay sabay para hindi maubos yung oras. Okay, iyan po iba bahagi no binuo daw na grupo ng Malacanang to review the budget bago po pirmahan ng Pangulo. Yan Actually, na po ba yan? merong parallel review ngayon. Pero yan na yun. alam ko, pag transmit namin sa 29, magre-review na naman sila. So, doble ang review nga ang ginagawa. Aside from review namin, magre-review sarili, nagre-review rin sila. Kaya talagang, tingin ko, tripling review na ang ginagawa ngayon. So, ako kampante naman, importante naman dito, Weng and Weng, yung mga nangyari sa huli, no? Tulad ng flood control, hindi na mangyayari yan dito sa 2026. Ako, magagaranti ko na ito 2026, hindi na mangyayari yung flood control at iba pang mga anomalya sa infrastruktura dahil naglagay kami ng mga safeguards dito sa budget na ito at madetali itong budget na ito kaya rin naantala yung pagtatransmit namin ng budget. Sa tono niyo, Senator, proud kayo sa 2026 budget, sa hinabi po ninyong budget? Ako proud ako sa mga kasamahan natin sa Senado, sa Kongreso dahil kami, talagang kumbaga nagkaroon ng meeting of the minds, no? Sumang-ayon ang lahat na ayusin natin tong budget na ito at siguraduhin natin na hindi na mauulit yung mga nangyari sa mga huling taon. At yan naman ang aming ina-assure sa publiko. Yan. At Senator, yan naman ang hangad din ng publiko. Oo, matapos nadala na po tayo. Ang dami na nating sinayang na pondo, Senator, sa iba't ibang klase ng korupsyon. Yes, totoo yan. So, lalo na pondo, talagang masakit yun sa ating mga taxpayers. Sir, thank you. Magandang umaga Maraming po. salamat, Weng. Senator, Salamat, thank you. Senator. Maligayang Pasko sa inyo. Merry Christmas and Advance Happy New Year. Happy